Ang mahahabang sanga ng bulaklak ay pinagtagpi-tagpi na parang lambat para hawakan ang nakatagong hangin. Ang mga bulaklak ay namumulaklak sa espasyo kasama ang mga sanga ng puno, lumilikha ng isang napakagandang flower shield. Pero dahil gumamit siya ng masyadong maraming internal energy sa nakaraang 8 moves, hindi solid ang stability ng move sa pagkakataong ito, o dahil hindi maitatanggi ang kapangyarihan ng Poison King, tumagos ang dark weapon sa barrier ng mga bulaklak at sanga ng puno at patuloy na tumaas. Itinaas ni Chung Mayang ang kanyang paa at tumalon paatras ng mabilis, pero syempre, hindi siya sumuko. Kumunot ang noo ni Chung Mayang at nag-obserba, dahil kung hindi ito mapipigilan sa isang wagayway lang ng espada, wawakewi ko ito ng 10 beses. Kung hindi sapat ang 10 beses, wawakewi ko ito ng 100 beses. Ang bulaklak ng apricot ng bulaklak ng bundok ay hindi titigil sa pamumulaklak. Mula sa kanyang mga mata, malinaw mong makikita ang kanyang determinasyon. Kaya naman patuloy na iwinawagayway ang mga jade flowers, kahit na patuloy itong sinisira ng hidden weapon. Kahit na matapos ang araw at dumating ang gabi, tumalon si Chung Mayang para iwasan ito. Kahit na magbago ang autumn sa winter, kahit na lumipas ang mga taon, lumipas ang panahon, kailangan lang nitong kumupas sandali, tapos sisikat ulit ito. Walang kapangyarihan ang makakalaban sa eternal cyclical law. Mangulaklak tayo magpakailanman, magpatuloy tayo magpakailanman. Sa pagkakataong ito, patuloy na ginagamit ang mga bulaklak ng apricot at spokes, at sinaksak pa rin ang hidden weapon dito, pero hindi tulad ng mga nakaraang pagkakataon, naharangan ito sa pagkakataong ito at hindi na makakapasok. Napagtanto rin ni Chung Mayang na masaya siya. Humihina ang kapangyarihan ng hidden weapon at naharangan na. Biglang naglabas si Tang Quan ng huling hidden weapon. Pareho ito sa dati, lumilipad na parang whirlwind patungo sa bar. Pansamantala lang mahaharangan ng plum blossom at spade ang isang bar, at mabilis na lumilipad ang hidden weapon. Dahan-dahan siyang nagsalita, "Sinabi ko na sa iyo." Naging hindi mapakali ang mukha ni Chung Mayang. Ang kapangyarihan sa pagkakataong ito ay hindi magiging tulad ng nakaraang pagkakataon, lalo na nang bumangga ang throwing knife sa likod sa hawakan ng espada na pansamantalang naharangan. Pagkatapos ng impact na iyon, tila dumbbell ang kapangyarihan, kumalat pa ang destructive force sa paligid ng vortex ng hidden weapon, mas malakas na humahampas pasulong. Natigilan si Chung Mayang. Dumating na naman, mas malakas kaysa dati. Sumugod ito pasulong na parang rocket. Ang destructive power nito ay nagdulot pa ng pagkabitak ng sahig ng bakuran. Tumalon ang bawat piraso ng ladrilyo. Matatag na tinapakan ni Chung Mayang ang kanyang paa sa lupa. Yumuko siya pasulong, itinaas ang kanyang espada. Siyam na moves. Napasinghap sa takot sina Yun Jong at Zhou Gul, gustong lumaban pabalik. Imposible, delikado. Namutla rin si Lula Tu. Hindi nakaiwas si Chung Mayang sa oras. Tumayo si Baek Chun at nanood. Tila naiintindihan niya ang iyong intensyon. Kaya iyon pala, iyon ang pagpipilian ng star. Kung gayon, nagtitiwala rin ako sa iyo. Ipakita mo sa akin kung ano ang hitsura ng sword cannon ng Hua Sect. Sa kabilang banda, yumuko si Chung Mayang at iwinagayway ang kanyang espada mula sa likod pasulong. Ang parehong galaw noong iwinagayway ang bat para tamaan ang bola sa baseball. Sumigaw siya, ang huling move. Pinakipot niya ang kanyang mga mata, pinipili ang sandali nang lumipad ang hidden weapon sa tamang distansya, tapos inilabas ang 7 bulaklak at espada at ang mababangas na bulaklak. Isang banggaan sa pagitan ng 2 metal bars kasama ang plum blossom na tumaas sa langit. Ganoon lang, nagpatuloy sandali. Ang hidden weapon ay parang drill, patuloy na humahampas pasulong, at unti-unting lumitaw ang mga bitek sa talam ni Chung Mayang. Sumigaw siya ng malakas, ipunla ang iyong internal strength para iwagayway ang espada para baguhin ang direksyon ng hidden weapon. Sa wakas, nagawa niya ito. Lumihis ang flying knife at bumagsak diretso sa pader sa likod, tapos lumipad ng mataas. Napakalakas ng force na nagdulot sa pagkabali nito. Tahimik siyang bumulalas, naharangan ito.
Gayunpaman, pagkatapos noon, hindi napigilan ni Chung Mayang ang pag-ubo ng isang bangkos ng dugo. Tila sa pagkakataong ito, malubha ang pinsala, pero hindi iyon ang dahilan kung bakit siya bumagsak. Pinunasan niya ang dugo at humihingal, iniisip, naabot ko na ang aking limitasyon, pero hindi pa ako tapos. Hindi pa tapos ang 10 atake. Sa sandaling iyon, ang hidden weapon na kalilipad lang ay biglang lumingon at inatake si Chung Mayang. Tila alam ito ni Chung Mayang. Hindi siya nagulat, kundi hinamon pa ang kanyang sarili, halika rito, kumpletong pagbabalik. Mabilis siyang tumakbo pasulong mula sa dark weapon patungo sa full weapon. Maraming eksperto ang namatay sa ilalim ng teknik na ito, umaatake kapag mahina ang kalaban, pero pamilyar tayo dito dahil nakita na natin ito ng maraming beses. Halika rito. Matapos tumakbo sandali, bigla siyang lumingon. Sinaksak siya ng hidden weapon, at iyon ang sandali nang itinaas ni Chung Mayang ang kanyang espada para harangan. Kahit na nababalatan ang kanyang balat dahil sa kapangyarihan nito, hindi pa rin siya bumitaw. Pilit ang kanyang katawan sa limit at hindi sumuko, sumusulong sa kabila ng panganib. Sumulong, dahil laging nasa unahan ng tagumpay. Hindi napigilan ni Dang ang pagtataka. Dahil sa iyo, ngayon, sa harap niya, sa kanyang kamay ay ang espadang naglalaman ng kaluluwa ng Hua Sect. Sa ilalim ng sinag ng araw, kumislap ito ng liwanag. Napasinghap si Dang Tang. Kahit si Dang ay natigilan. Hahampasin na sana ni Chung Mayang ang kanyang espada pababa, kinumpirma niya, tapos na. Biglang may dark weapon na hamampas, sumirit ang pulang dugo. Hindi ko alam kung kailan lilino muli ang langit, pero sa ibaba, walang galaw ang army band. Natatakpan ng dugo ang kanyang mukha, at lumitaw ang mga asul na ugat sa kanyang noo. Bumagsak ang espada ni Chung Mayang sa kanyang kaliwang balikat. Humihingal siya, puno ng sirang salita ang kanyang boses, "Hoy, manloloko kang bastos." Ang pagsasabi ng huling salita ay nang bumagsak din si Chung Mayang. Nakasaksak pa rin ang espada sa balikat ng military road. Tumingin siya sa kanya na may maputlang mukha, nakatutok ang kanyang mga mata sa hidden weapon na nakatusok sa kanyang likod. Agad siyang nagalit, nagngit-ngit ng ngipin at lumingon para tingnan ang salarin na nagdulot nito. Inulit niya ang 3 letra, ang bulok na batang ito. Ang isang taong walang pakiramdam ng karangalan na tulad mo ay nangangahas na sirain ang aking laban. Masama, namutla si Dang Tang at naguto, Master, gusto ko lang tulungan ka. Agad na naglabas si Dang ng kanyang internal force para itumba siya pabalik at sumigaw, "Isara mo ang bibig mo." Naging mas mabangis ang kanyang mukha kaysa dati. Sa kabilang banda, nagmadaling tumakbo ang lahat patungo kay Chung Mayang. Tumawag si Zhou Gul, "Chung Mayang, delikado." Pero nang lumapit siya, wala pa rin siyang galaw. Natatakpan pa rin ng dugo ang bakuran, natatakot ang lahat. Mabilis siyang tumakbo si Baek Chun para tulungan siyang tumayo at sinubukang tawagin siya, "Chung Mayang, gumising ka, Chung Mayang, bulok na bata, Chung Mayang." Pero hindi pa rin siya nag-react. Nakatayo lang ang military music road. Pagkatapos ng ilang sandali, nagbigay siya ng senyales, at agad na lumitaw ang isang figure na nakaluhod sa lupa kasama ang kanyang mga tauhan. Umabot ang kanyang kamay at hinugot ang espadang nakatusok sa kanyang balikat at inihagis ito sa lupa. Hindi pinansin ang dumadaloy na dugo. Nag-utos, dalhin si Hua Sec Tanlong sa medical hall, dapat iligtas ang kanyang buhay sa anumang paraan. Kung mamamatay si Hua Sec Tanlong, ang hall, pati na rin ang lahat ng pinuno ng medicine hall, ay pupugutan ng ulo. Sinulyapan niya ang lalaking nakahiga na walang galaw sa sulok ng pader at idinagdag, "Ganoon din para sa maliit na sect master." Yumuko ako at sumagot, "Naiintindihan ko." Mabilis kong ipapaabot ang salita. Matapos magsalita, tumayo siya at naglakad papunta kung nasaan ang lahat na nakapaligid kay Chung Mayang. Nag-alerto si Baek Chun at agad na lumingon, binunot ang kanyang espada at nagbanta, "Huwag kang lumapit." Tiniyak ni Sect Master Dang, "Ho Chin Kung, pakalma ka." Nagtanong siya ng may matigas na boses, "Kalmado ako." Hindi ko pa isinusuksok ang espadang ito sa leeg ng Sect Master, at kalmado na ako.
Ipinaliwanag niya na ang mga kasanayan sa medisina ni Dang Mo ay ang pinakamahusay sa mundo sa Sichuan. Ang lugar na pinakamahusay na makakagamot kay Huasek Tanlong ay si Dang Mo. Tumutol siya, pero ang lugar na hindi ko mapagkakatiwalaan ngayon ay ang gate. Tumahimik siya sandali, tapos binitawan ang kamay na may hawak sa nasugatang balikat, same time na nagpahayag, natalo ako. Natalo ako sa laban na ito. Bukod dito, malubha akong natalo. Kaya pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong ibalik ang aking karangalan at patunayan na hindi ganoon kasama ang Tang Mo. Matapos magsalita, yumuko pa siya, nagmamakaawa ako sa iyo. Tiningnan ni Young Master Baekhyun ang kanyang kilos, tapos dahan daw ang binitawan ang espada at ibinaba ang kanyang kamay. Bigla siyang nagtanong, mabubuhay ba ang batang iyon? Nangako si Dang na ililigtas natin siya kahit na kailangan kong gamitin ang lahat ng lihim ng Tang sect. Nang marinig iyon, nanatili siyang tahimik, tapos lumingon at umupo matapos yakapin si Chung Mayang na walang malay mula sa mga bisig ni Zhou Gul. Tumayo si Zhou Gul. Nagbabala si Baekhyun, mas mabuti kung tuparin ng master ang kanyang pangako. Sa kanyang subconscious, biglang nagtaka si Chung Mayang, ano ang ginagawa ko? Ang tunog ng tumutulo na tubig, o sa halip, ang tunog ng dumadaloy na dugo. Naging matalas ang lahat ng kanyang senses. Ang amoy ng dugo ay nananatili sa dulo ng kanyang ilong kasama ang isang malakas na nakamamatay na aura na sobrang init na nasusunog ang balat. Ang amoy na iyon ay bahagyang nahalo sa amoy ng sariwang dugo. Nakakapagtaka, biglang nagbago ang espasyo, nakatayo siya ngayon sa isang lambak. Nakikita niya sa likod niya ang lahat ng bangkay ng tao, dumadaloy ang pulang dugo, namamatay ang lupa. Sa itaas ng mga bangin ay mga pagano na may mga balabal na itim. Bigla silang tumalon pababa mula sa itaas. Tila naglalabas ng demonic energy ang kanilang buong katawan at biglang-biglang siyang inatake. Naguguluhan pa rin si Chung Mayang, nakatayo lang siya roon na ganoon ang hitsura. Biglang may hidden weapon na hamampas. Sa isang kurap ng mata, nasira ang lahat ng mga evil cults na iyon. Kasabay niyon, sumigaw ang isang boses, Senior Brother. Natigilan si Chung Mayang, nakatingin sa grupo ng mga patay na tao na dumudugo at bumabagsak. Nakatayo lang doon ang kanyang katawan. Nagtanong ang taong nagligtas sa kanya, anong ginagawa mo? Naglalaban tayo. Napakakakaiba ng araw na ito, hindi tulad ng dati. Lumingon siya para tingnan ang taong nagsalita, si Tang Ba pala. Na parang walang nangyari, ibinalik niya ang kanyang espada at sumagot, hindi ko alam, siguro medyo pagod lang ako. Walang pag-aalinlangan si Tang Ba, tama iyan, 3 araw na tayong naglalaban. Well, nang makita ang iyong malamig na ugali, hindi niya napigil ang magulat, tila pagod ka talaga, mas kaunti ang iyong sinasabi kaysa karaniwan. Gusto mo bang bigyan kita ng magic pill? Iniwas ni Chung Mayang ang kanyang ulo at tumanggi, hindi kailangan. Hindi ko mapagkakatiwalaan ang anumang ibibigay mo sa akin. Oh my God, ganyan ka na naman. Ilang tao ang naghahangad sa esoteric spiritual pill ng Tang sect pero hindi nila makuha. Hindi ka ba naniniwala sa Tang Mon? Prangkang sumagot si Chung Mayang, naniniwala ako sa Tang Mon, pero hindi sa iyo. Ipinahayag ni Tang Ba ang kanyang sakit sa puso, ganyan ka na naman, lagi kang nagsasabi ng mga bagay na nakakasakit sa iba. Ipinaliwanag ko na noong nakaraang pagkakataon, nagkamali ako ng kaunti, kaya binigyan kita ng maling poison pill. Agad siyang sumagot, bibig mo lang ang meron ka. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay, naglalakad at nag-uusap. Ganap na nasira ang kanilang dark team, ibig sabihin, pabor sa atin ang laban, tama. Tama, marami na tayong pinaghirapan. Pagkatapos noon, hinayaan din ni Chung Mayang na maglagay si Tang Ba ng isang layer ng gamot sa sugat niya. Nagbubulungan at nagrereklamo si Tang Ba, kung nasugatan siya at hindi agad ginamo, mapapagod siya mamaya. Sinabi ko na sa kanya ng maraming beses. Walang pakialam siyang bamantong hininga, hayaan mo lang, kusa itong gagaling. Well, totoo na kung hahayaan mo lang ito, gagaling ito ng kusa, pero kung maglalagay ka ng gamot, mas mabilis itong gagaling.
Tumayo ka lang sandali, nakadikit na ang mahalagang gamot sa iyong damit, masyadong magulo ang pakiramdam. Sinabi ni Tang Ba na tuluyang punatan ang piraso ng damit nang mabuksan ang sugat. Sumimangot si Chung Mayang bilang pagsaway, "Hoy, anong problema sa damit ko?" Sabi ni Tang Ba, "Wala kang pera para bumili ng mamahaling medicinal herbs, dapat kang magpasalamat sa akin." Pinagalitan niya, "Sa tuwing babuka ang bibig mo, minumura mo ang Tang sect at madalas kang nakikinabang sa mga bagay ng Tang sect, hindi mo ba iniisip ang nangyari?